Puspusan nga po pag-aabol ng DOJ at NBI sa mga nasa likod ng Aman Futures Investment Scam at sa Marawi City. Naaresto na po ang si Coco Rasuman, isa sa sinasabing pinakamalaking ahente ng naturang investment scam. At patuloy nga po ang preliminary investigation naman kanina. Nagkaroon po para sa 5 iba pang incorporators ng Aman Futures Group. At sa mga sandaling ito, ayon po sa sources ng News TV Quick Response Team, ay naghihintay na lamang po ng flight papuntang Maynila ang 3 sa sangkot sa Aman Futures investment scam sa Cagayan de Oro. Kabilang na po dyan si Coco Rasuman. At para po sa ibang detalye, alamin po natin mula kay Lia Manyalak del Castillo. Lia? Gigi, hawak na nga ng otoridad si Jacob Coco Rasuman na naaresto kanina sa bisa ng arrest warrant na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 20 ng Cagayan de Oro City. Dati nang nagpasailalim sa protective custody ng otoridad si Rasuman para raw makaiwas sa gulo. Bukod kay Coco Rasuman ay nagpalabas na rin ng warrants of arrest ang korte laban sa mga kaanak niya, kabilang na ang kanyang ama na si dating DPWH Undersecretary Bashir Dimaporo Rasuman. Base kasi sa investigasyon, lumalabas na ipinronta ng pamilya Rasuman ang kanilang negosyong NAD Auto Corporation para makahikayat ng mga mamumuhunan. Si dating DPWH Undersecretary Bashir daw nang mag-anunsyo ng kanyang kandidatura bilang kongresista ng Lanao del Sur ay nanghikayat pa na mamuhunan sa malaki nilang investment business. Pero mariin na itinatanggi ni Coco Rasuman, ayon na rin sa resolusyon ng DOJ, na sinadya nilang lokohin ng mga investor. Aabot na raw sa 120 million pesos ang perang natangay, pagbabasehan lamang yung 25 reklamo na inihain laban kina Rasuman. Samantala, Gigi, nagpadala na rin ng feelers si Fernando Nonoy Luna, ang natitirang board of director ng Aman Futures Group na hindi pa lumalantad mula ng pumutok ang scam. Ayon kay Prosecutor Valenzuela na humahawak sa kaso, dadalo raw sana kanina si Luna pero nagpasabi ito na sa December 5 na preliminary investigation na lamang sa Pagadian City siya pupunta. Kanina ay humarap na rin sa special panel ng DOJ ang 5 board of directors ng Aman na sumuko noong isang araw sa NBI. Yan ay sina Lilian Lim, Edward Lim, Willany Fuentes, Nazel Rodriguez at Lurix Lopez. Nagsumiti sila ng kanilang mga testimonya na naglalaman daw kung paano nag-ooperate ang Aman at kung ano-anong ari-arian ang mayroon ng kumpanya. Pero tumanggi na magbigay ng interview sa media kanina ang 5 ito maging ang kanilang abogado. Bukod sa kanila, Gigi, ay lumutang na rin ang 3 pang empleyado ng Aman Futures Group na naging teller daw noon ng kumpanya at wino-work out na raw ng kanilang abogado sa DILG ang kanilang pagsuko. Gigi? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.